25. Are you willing po ba na ibaba yung inyong, buburahin po ba yung 2,500 kasi magpo-focus na tayo dun sa kaha? Base dun sa magkano lang po ang talagang nako-collect per week. Para lang po magkaroon tayo ng ipon for benevolence. Hindi lang po ito ay for preacher. Okay. Yun po, bigyan niyo lang po kami ng idea ng percentage kasi quarterly, ang officers po ay may meeting. So base sa ibibigay yung percentage, doon po namin pag-uusapan kung ano na po yung i-implement na salary na tinatawag niyo or support for the preachers and benevolence. Okay po. Sa banal na kasulatan, wala po nakasulat na fixed salary. Wala po kayong dapat na maging fixed na bibigay. Pero sa ilang mga kasanayan o practice sa ilang mga congregations natin, mayroon lang po silang amount. Whether na malaki ang collection or maliit ang collection. May mga pagkakataon na may collection na malaki po. May mga tulong na malaki at sa linggo na yon malaki ang collection. Pero ang expenses po nila ay minimum pa rin or regular. Ilaw, tubig, at saka yung bayad sa bigay sa ministry. Naka-fix po yung amount. Pagka naman panahon na maliit ang collection, yung kakulangan dun sa maliit na collection, idadagdag yung sobra sa susunod na buwan. Para sa ganyan po, ma-meet ang demand every month. Wala pong sinulat sa banal na kasulatan na kung saan kailangan ay mayroong percentage o yung 10%. Hindi po yung nauukol sa bigay sa ministro. Kayo po ang magde-design, magde-dedicate kung magkano ang amount na maaari lamang po na manggagaling sa ating treasury. Kunwari po, ang collection nyo ay 5,000. Magkano po ang kinonsumong ilaw at saka saan ito sa magaling? Halimbawa po, ang ilaw tubig ay umabot kayo ng 1,000. May 4,000 natira. Opo, ano pa yung mga bibilin po doon? Bigyan nyo ng fix ang ministro po. 1,000, bigyan natin 1,000. Kunwari po, isang oras, magkano po ba ang hourly rate ngayon? 610 ang daily wage ng mga manggagawa ngayon. 8 hours. 2 hours lang tayo nakaupo dito po. May malaking bagay na po kung mabigyan nyo kami ng 1,000. Malaking pasalamat na po sa amin yun. 2 oras na kami tumayo po dito. Pamasahe po ay 20 pesos, 50 pesos. Ngayon, kung kukunin ko yung kabuuan ng mga pamilya ko po sa inyo, mas malaki naman po yung tutubuin ko na bilang isang teacher sa labas. Di dun po ako. Pero iba po yung passion pag ng isang ministro Ang passion po ng isang ministro ay makapagturo. Hindi titingin kung kinakailangan sa ganitong financial gain. Kasi brother, ito po yung time pa ng tatay ko. No? Kaya po kumabot tayo sa 2.5. Gawa ng, ang dahilan po, ang preacher ay nagkukonsume ng ilang oras sa preparation. Okay po. So kung ang pagbabatayan natin yung tayo, paano natin babatayan naman yung preparation niya ng kanyang lesson? Kaya po merong 2.5 sila na nakukuha. Kayo po, may na 2.5 na nakukuha. Dahil kinukonsider po yung number of hours or days ng preparation ng kanilang lesson, ng inyong lesson. So, ang balak nyo, bilangin yung oras na karoon na kung saan ay ginugol sa kasi kung pag-aaral. sasabihin natin, kung i-consider po natin ang 8 hours base doon sa pinag-uusapan natin na 610, let's say 610 per 8 hours, kakount na lang po natin ng ganon. Ganon po ba? Hindi, kung gusto nyo ng monthly, kung magbibigay kayo ng monthly sa preachers na yun, okay, kunwari, sa loob na isang, 10,000 siya. Kung ilang gusto, kung magkano pipix nyo, kaya lang, ilang oras ang i-mandate po ninyo para siya ay mahalaga dito. Kasi yung oras na nilagi niya Opo. Regardless kasi ako, gagawa po ako ng lecture dito. Yung ituturo ko dito, ituturo ko sa Pasay, ituturo ko sa Tondo, o kung saan man po ako maiimbita. Tapos paulit-ulit na lang po yan. Kung binigyan ako doon, salamat. Kung binigyan ako dito, salamat. Kung hindi ako binigyan sa kabila, yung binigay niyo sa akin, gagamitin ko po doon
doon sa hindi nagbigay sa akin. Opo. More or less, kung kayo po ay gumagawa ng lesson, ilang oras po ang makukonsume? Depende po yan sa topic natin. Ganito, ito ay lubang masyadong napapanahon at tumutugon sa mga suliranin natin dito sa lokal na ito. Hinanap ko po yung mga chapter and verses na nauukol. Matagal po ito, kasi Bible study po ito eh. Pero pagdating po doon sa sermon, more on motivation, madali naman po yun. Pero pagdating po sa Bible study, nagko-consume din po ako ng 3 to 4 days, depende po. Kasi yung oras mo naman, hati-hati. Nagtuturo din ako sa eskwela, kaya sinasama ko na ito. Pero hindi ko binibilang yung oras ko. Ang importante sa akin, ano ba yung ituturo ko? Okay. Sir, ano po, brother, ano ba ang mas priority? Yung number of hours na ginamit o based tayo sa collection amount? Magpipix po na lang kayo. Kasi hindi laging pare-pareho ang collection natin dito. Mag-fix po tayo. Mag-fix lang po kayo, 1,000 o 1,500, depende po yun sa inyo. Kasi ang collection natin dito, gaya niyan, palagay niyo po ba itong araw na ito ay iilan tayo? Magkano na makuha niyo? Susunod na linggo po, baka ilan lang ang sasamba. Anong buwan, anong linggo ang marami sumasamba? Pagka walang payday, maalis sumasamba. Pero hindi natin pwedeng asahan yung linggo-linggo na kung saan ay bumulekta ka ng ganito kalaking halaga to sustain our need. May araw na may bagyo, may tag-ulan, may tag-init. So, yung panahon na walang collection, saan mo kukunin yung iyong pangangailangan? Doon sa meron kang sobra linggo. Sa akin po, pananaw, sa akin pong alam na pananaw na makatutulong sa pagpapatakbo ng ating local autonomy church. Meron pa po ilang katanungan para po sa ating kalinawagan. Yes, Sister Eddie. Ang ibig kong sabihin, may karapatan ba ang preacher na sumilip doon sa prisoner? Sumulit sa, Sa sumulyak. pera. Sumulyak sa pera. Sa pera ng anak. Sa, kung karapatan po, ang bawat isa, lahat ay may karapatan. Oh, Kaya lang po, kapag binigay natin ang karapatan sa lahat, magiging chaos or pagsisimulan ng inggitan, kaguluhan. Kung kaya tayo po ay naghahalal ng ilang mga officers na kung saan ang officers lang na ito ang siyang mag-a-administer, mag-manage, at magpapahayag kung ano ang dapat gawin sa loob ng isang local autonomy. At ito po mga officers na to ay dapat, hindi lang po 2-3, hanggat 5 po yan, pwede po sila ang nakakaalam sa nangyayari sa pera po. Pero kung ako ang preachers, gaya niyan, ako po ay preachers dito, once a month lang, wala po akong rights or authority na tignan po yan. Kasi ang role ko po rito ay magturo. Sa Maynila po, ako ay bahagi, ako ay elders doon, elder ako doon, na kung saan lahat po ng mga nangyayari doon, kinukonsulta sa akin. Kaya pati ang financial ay kasama po ako sa nangangalaga. Kaya kung ba hindi na nila pwedeng desisyonan kung hindi ko po alam, kasi bahagi po ako nung tinatawag ng officer o elders doon. Pero dito po, kung mayroon kayong officers, yun lang kung officers ang dapat. Ngayon, kung gusto niyo magpahayag po, ihayag niyo sa... Dahil question, Brad. So, nagtuturo ka naman dito. So, sa tingin mo, magkano yung sapat na talagang dapat na ma-receive ng preacher na kagaya mo? Siguro po yung 1,500 okay na yun. Yung 2,500, 3,000 or mas mataas na po yun. Kasi depende po talaga sa inyong collection dito. Sa Tondo nga po, nagbibigay 200. So, 1.5 is enough, Brad. Sobra na po yan kung tutuusin. Sa akin pong pananaw, siguro po sa hindi naman ako ganon kagipit. Or, kung tutuusin, nung una po, di ba, Sister Ellie, ayaw kong tanggapin. Hindi ako tumatanggap po. Pinapabigay na lang kayo. At inanin nyo na lang po. At, kumbaga, ako pa nahiya.